Bago tayo magsimula, paki-pause muna ang video, paki-screenshot or paki-sulat yung mga words na nakikita nyo sa screen. Bago matapos ang video na to, dapat alam nyo na ang ibig sabihin ng lahat ng yan. Kung hindi pa rin, pwede nyong ulitin yung video or i-research nyo sa internet or sa Google. So ano nga ba ang genetics? Sabi dito, genetics is the study of heredity. So ang tawag sa science ng pag-aaral natin ng heredity is genetics, and ano naman yung heredity? So yung heredity, ito yung proseso kung paano na ipapasa ng magulang yung mga katangian nila papunta sa anak. Siguro nasabihan na kayo ng, manang-mana ka talaga sa nanay mo, o manang-mana ka talaga sa tatay mo, which is tama naman since halos lahat ng physical characteristics natin nanggaling naman talaga yun sa parents. May nakukuha tayong genes kay mommy, may nakukuha tayong genes galing kay daddy, paghahaluin yun randomly, at kung ano yung lalabas, yun ang magiging katangian natin pag pinanganak tayo. Ito yung mga examples kung paano natin nagagamit yung technology ng genetics. So meron tayong halaman dito, Brassica oleracea, o mas kilala sa pangalan na wild mustard. So may nakakain tong halaman na to. May mga tao na gusto lang kainin yung dahon niya, may mga taong gusto kainin yung bulaklak lang, meron naman na gustong kainin lang yung sanga. So ginawa natin, minodify natin tong halaman na to para makagawa ng iba't ibang gulay. Meron tayong cabbage, Brussels sprouts, kohlrabi, kale, broccoli, tsaka cauliflower. So sabi, yung ibang tao gusto niya dahon lang, parang ang sarap ng dahon lang ng wild mustard, pero ayokong kainin yung iba. So ginawa nila, pinalaki nila ng panalaki yung dahon hanggang maging puro dahon na lang yung halaman. Nakagawa tayo ngayon ng cabbage o repolyo. So yung cabbage o repolyo na yan yung wild mustard din, kaso wala yung bulaklak, wala yung mga tangkay, puro dahon lang. So may ibang tao naman na sabi nila, ay gusto ko yung broccoli, yung ano lang, yung flower lang, yung bulaklak niya lang kasi masarap yun. Minodify natin yan para lumiit lahat ng parte niya at lumaki yung flower. Nakagawa tayo ng broccoli at saka cauliflower. So yung broccoli at cauliflower na yan, ulitin ko, yan din yung wild mustard na pinalaki lang yung bulaklak. Then may mga ibang tao na gusto nila is yung ugat yata o tangkay o yung sanga, yun ang gusto nilang kainin. Sabi nila, palakihin natin yung tangkay para mas madami tayong makain na sanga. So nakagawa sila ngayon ng kohlrabi. Yung kohlrabi na yan yan din yung wild mustard. And then yung ibang gusto lang nila is yung parang buds o yung maliliit na seedlets. Pinalaki nila yan hanggang makagawa sila ng Brussels sprouts. Next is yung mga aso. Depende sa pinaniniwalaan nyo kung saan nanggaling yan, sa nature ba or kay God, walang aso nung umpisa, tayo lang ang gumawa ng aso. Meron lang talaga tayong gray wolves nun. Yung gray wolves, pinakailaman natin yung mga katangian niya hanggang sa makagawa tayo ng iba't ibang klaseng breed ng aso. Meron tayong maliit, may malaki, may mga mahaba yung balahibo, may maikli, may mahaba yung uso, may pango. So lahat yan is puro gray wolf lang na iniba-iba natin yung katangian hanggang makagawa tayo ng napakaraming breeds ng aso. So, ang ganda pala ng evolution. Sir, turo mo sa amin yan kasi gusto kong gumawa ng gagambang lumilipad at may laso, nangangagat at nangingitlog sa katawan ng tao. Pwede ba yun? Well, hindi. Or hindi ganun kadali. Kasi bago natin ma-modify yung katangian ng hayop, inaabot tayo ng maraming taon dahil proseso to ng evolution or selective breeding kung saan tao ang kumukontrol sa evolution ng hayop o halaman. Pangalawa, hindi natin kayang pagsabay-sabayin basta-basta ang pagpapalit ng katangian. Normally, pa isa-isang katangian lang ang pinapalitan natin at a time. Take for example, tong manok na to, inabot tayo ng almost 50 years. Bago natin napalitan ng katangian nila, yung 56-day-old chicken na wala pang 1 kilo, nagawa nating 4 na kilo in almost 50 years. So ganito yung problema nila dati, no? Napakamahal ng manok noong 1957. Kasi aalagaan mo yan for 56 days, pakakainin mo siya araw-araw, and then ang magiging resulta is wala pang 1 kilo. Samantalang noong 2005 hanggang sa present, ang manok aalagaan mo for 56 days, mabibigyan ka kagad ng 4 na kilong karne. So tiba-tiba yung mga poultry farmers ngayon. Paano nangyari yun? Well, meron tayong evolution, di ba? Alam natin kung paano yung gumagana
ang ginawa ng tao is pinakailaman nila yung evolution, kinontrol nila. So simulan natin dito sa maliit na manok noong 1957, sa lahat ng lalaking manok, pipiliin nila yung pinakamalaki at pinakamataba. Ito yun, ganun din ang gagawin nila sa babae. Pinakamalaki at pinakamataba, gagawin nila mag-asawa, and then alam natin na pag nagkaroon sila ng anak, yung katangian ng nanay at tatay, paghahaluin yon at mamamana din ng anak. So obviously, ang anak nila magiging malaki. So gagawin nila yan ng madaming beses hanggang makagawa sila ng maraming malalaking manok, and yung malalaking manok na yon, pipiliin nila yung pinakamalaking lalaki ulit tsaka pinakamalaking babae, gagawin nila mag-asawa, and then magkakaroon sila ng mas malaking anak. Paulit-ulit yan over many generations, over 50 years, hanggang sa makabuo tayo ng malaking manok sa present ngayon. Hindi lang natin sa manok ginawa yan, pati sa saging. Alam ko nakatikim na lahat tayo halos ng saging, pero wala naman tayong natitikmang buto, di ba? Ang reason is, binread natin ang saging o pinalitan natin ng katangian nila para magkaroon ng maliliit na buto to the point na hindi na natin sila makakagat. So pasalamat tayo sa genetics, nagkaroon tayo ng ganitong pagkain. At hindi lang saging yan, napakaraming paninda sa palengke na akala natin yun talaga yung prutas na yun o yun talaga yung karne na yun. Karamihan dyan, minodify na natin yung genes nila para pakinabangan natin. So paano ba gumagana yung katangian na yan? Saan nakasulat yan? So kung nakakita na kayo ng blueprint, alam niyo ba kung ano yung blueprint? Ito yung instructions na binibigay natin sa engineer kapag magpapagawa tayo ng bahay. For example, gusto ko ganitong itsura ng bahay ko, bibigay ko to sa engineer at yan ang bahay na gagawin niya. Ngayon, sa katawan naman natin, meron tayong blueprint din, ang tawag doon is DNA or deoxyribonucleic acid. Nakasulat dito lahat ng instructions kung paano gumawa ng tao, nakalagay din dyan yung katangian ng tao na gagawin nila. So pag pinanganak ka, nakasulat sa DNA mo kung ano magiging itsura mo, well, bago ka pa ipanganak, nakasulat na sa DNA mo yon. Yun ang susundin ng katawan mo. For example, sinabi sa DNA mo na meron kang straight na itim na buhok, magkakaroon ka ng straight na itim na buhok. Sinabi sa DNA mo na pagtanda mo, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso pagtanda mo. Nakalagay dyan, pati height, pati amoy mo, halos lahat ng nasa physical na katangian ng pagkatao mo nakalagay sa DNA. Yan ang sinusunod ng mga cells pag gumagawa sila ng mga bagong cells para makabuo ng bagong tao. Saan naman makakakita ng DNA? Well, nandun yan sa loob ng chromosomes. Ang chromosomes is parang sinulid yan na nakabalunbon. Pero sa halip na sinulid, ang laman niya is puro DNA. So maraming DNA na naka-tightly packed together para makagawa ng isang chromosome. Okay, so obviously ang next question is, nasaan ang mga chromosomes? So alam na natin yung cells, alam din natin yung mga parts niya, at sa loob ng cell, meron tinatawag na nucleus. Yung pinakagitna ng cell. May mga nakatagong importanteng information sa nucleus na nasa loob ng chromosomes. So tignan natin yung chromosomes. Para siya nakabalunbon na sinulid, and pag inunat mo siya, kinuha mo yung sinulid niya, makikita mo sa loob na may mga DNA sa loob ng sinulid na yon. Yung DNA, yan yung pinakalibro ng katawan natin kung saan nakasulat lahat ng information sa atin. Binabasa yan ng mga cells para malaman nila kung paano yung gagawin sa katawan natin. Kung ano magiging itsura niya, kung anong magiging katangian. Ang tawag dun sa isang part ng DNA na yun, isang part ng isang set ng DNA na may sinasabing information, may start yan tsaka may end. Example, dito, sinabi dito sa part ng DNA na to na pagdating mo ng 30, magiging kalbo ka. Yung isang buong set ng DNA na yan, ang tawag dyan ay gene. So yung gene na yun, hindi gene, okay? Isang set yan ng DNA na may information na nilalaman. Kasi maraming letters ang nakalagay sa DNA natin. So for example, dito, isang letter lang, may ibig sabihin ba yan? Wala, di ba? Wala kang makukuha dyan sa letter na yan. Eto, magbigay pa ako ng ibang letter, wala ding ibig sabihin yan, hindi ko magagets yan. Kasi hindi kompleto.
Pero pag nakakuha ka ng isang set ng letters na may ibig sabihin, ang tawag na doon ay gene. So meron yung start, meron yung finish. For example, nakasulat dito is magkakaroon ka ng kulay blue na mata. Yun ang laman ng gene na yun. Ngayon, alam na natin na yung DNA ay nasa loob ng chromosome at yung chromosome nasa loob ng nucleus ng cell. And nalaman na din natin na pag ang isang set ng DNA ay may information na nasusulat, ang tawag na doon is gene. Ngayon, mag-focus naman tayo sa chromosome. Ang tao may chromosome yan, and yung number ng chromosome sa katawan ng tao is 46. 46 dahil meron tayong 23 pairs ng chromosome. So, 1 to 23, kada isa niyan may dalawa. Dala-dalawa, pares-pares. So, yung pares na yan is nanggaling yung isa kay mommy, yung isa nanggaling kay daddy. Kaya 23 pairs kasi 23 manggagaling sa nanay, 23 manggagaling sa tatay, a total of 46. Ngayon, bakit laging 1 to 22 lang? Kasi yung number 23, diyan tayo magiging magkaiba yung lalaki at babae. Kapag ang chromosome mo is XX, magiging babae kapag pinanganak ka. Pero pag ang chromosome number 23 mo is XY, magiging lalaki ka. Kaya dito, sa chromosome pair number 1 hanggang number 22, tinatawag natin silang autosomes. Kasi ang 1 hanggang 22, wala silang kinalaman sa sex at saka sa gender. Ngayon, sa chromosome number 23, tinatawag natin silang sex chromosome. Kasi pag nakakuha ka ng XY, magiging lalaki ka. Pag nakuha mo is XX, magiging babae ka. Ngayon, tingnan naman natin yung laman na chromosomes ng mga cell. Ang normal na cell, sabi ko nga, may laman niyang 46 chromosomes or 23 pairs. Ang tawag sa normal na cells ay diploid. DI, ibig sabihin ng DI or di, dalawa. Pero, may mga cells sa katawan natin na tinatawag na haploid. Pag sinabing haploid, kalahating chromosome lang ang laman nila. Ang example dyan is sperm cell at saka egg cell. Parehong haploid yung cell na yan. So, ang sperm cell may lamang 23 chromosomes lang at saka ang egg cell 23 din. Bakit 23 lang? Kasi nga haploid sila, kalahati ang cells, at the same time, sex cell din sila. Pag sinabing sex cell, ang tawag natin dyan is gametes. Parehong gamete yan. Or yung mga cells na nagko-combine during fertilization. So, ano mangyayari? Magko-combine yung sperm at saka yung egg cell, magko-combine din yung laman nilang chromosome. So, 23 plus 23 magiging 46. And pag nag-combine sila, makakabuo na sila ng fertilized egg na tinatawag nating zygote. Andyan yung 23 chromosomes na galing kay daddy na nasa sperm cell, 23 chromosomes na galing kay mommy na nasa egg cell. Ano mangyayari sa zygote na yan? Magiging lalaki ba siya o magiging babae? Tingin tayo sa chromosome number 23. Sabi ko nga, ang babae may dalawang X chromosome sa number 23 at ang lalaki merong X at saka Y chromosome. So, since dalawang chromosome ng kada isang parent, magbibigay lang sila ng isa. Paano sila pumipili ng ibibigay? Random yun. Hindi natin alam. Para kang nag-toss coin, di ba? Alam mo pag naghagis ka ng barya, pwedeng maging heads o tails yan. Hindi mo alam kung ano yung ipapadala mo. Ganon din ang nangyayari sa mga chromosome. So, sa mga babae, pwede niyang ipadala yung chromosome na to o ito. Sa lalaki, pwedeng ito o ito. So, kung magpapadala ang babae, ang pagpipilian mo is either X or X din. So, ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, ang papadala lagi ng babae is X chromosome. Samantalang ang lalaki, magkaiba yung chromosome number 23 niya. Pwede siyang magpadala ng X, pwede rin siyang magpadala ng Y. So, ibig sabihin, yung unang chromosome na galing kay mommy, parating letter X yun. Samantalang yung chromosome kay daddy, pwedeng maging X yun, pwede ring maging Y. So, pag ang naipadala ni daddy is letter X, magiging babae yung zygote.
pag ang napadala naman ni daddy is letter Y, magiging lalaki yung zygote na yun. Sa chromosome, may mga lugar dyan kung saan nakalagay yung mga specific genes para sa specific traits. Ang tawag dun is gene locus. For example, dito sa lugar na to, sa chromosome, diyan nakalagay yung genes na nagsasabi kung ano ang kulay ng mata mo. So basically, dito nakalagay yung genes para sa kulay ng mata. And then, madaming iba't ibang kulay ng mata. Merong black, merong blue, merong brown, merong ash, merong orange, tsaka meron ding green. So maraming versions ng mata, maraming iba't ibang variations. Ang tawag sa variations niya o yung iba't ibang version ay allele. So kunwari, yung mama mo, kulay brown yung mata, meron siyang allele na kulay brown. Ang papa mo kulay brown din, so ibig sabihin, may allele siya na kulay brown na ibibigay sa'yo. What if naman yung mama mo is brown yung mata at papa mo is blue? Well, ang bibigay na allele sa'yo ng mama mo is kulay brown, ang makukuha mo naman sa papa mo is kulay blue na allele. So nakalagay sila sa gene locus kasi yung mga alleles na yan, pare-parehong genes yan ng mata. Iba-iba lang yung variations nila. Another example, balik tayo sa gene locus. Kunwari, yung locus dito ay may lamang gene na nagsasabi kung anong klaseng buhok ang meron ka. Nakuha mo yung kulot na buhok kay mommy, yun yung allele ni mommy, and yung allele ni daddy, kunwari, straight. So, hindi natin susulat yan sa papel as kulot o straight, susulat natin yan as letters. Kayo nang bahalang pumili kung anong letter ang gusto nyo. Sa akin, ang gusto ko is letter H na lang para masabi nating hair. Susulat ko siya as capital letter H tsaka small letter h. Bakit yung isa capital, yung isa is small? Kasi ang capital letters, siya yung nagre-represent ng dominant na allele. Pag sinabing dominant, ito yung mas malakas. So sa case natin, mas malakas yung alleles ng pagiging kulot. And then yung recessive, yung mas mahina, siya yung straight ang buhok. Pag sinusulat natin yung mga allele, nilalagyan natin sila ng box kasi ibig sabihin nun, sila yung mag-partner sa gene locus. Galing kay mommy tsaka galing kay daddy. So ganito, may capital letter H sa loob ng box na nagre-represent ng dominant na allele. Pag sinabing dominant, mas malakas. And then yung recessive, small letter siya, ibig sabihin nun, mas mahina yung nire-represent niya, which is yung straight hair. Ngayon, depende sa combination ng alleles mo kung dominant or recessive, ang tawag dyan is genotypes. Pag sinabing genotypes, kung ano ba ang combination ng allele na meron ka. Example, yung genotype na parehong capital letter, ang tawag natin doon is homozygous, dominant. Pag sinabing homozygous, andun na yung word na homo, pareho sila. Ngayon, meron pang isa, magkapareho din yung small letter or pareho silang recessive, homozygous din ang tawag natin doon, pero homozygous recessive ang mas specific na tawag sa kanya. Pag sinabi kasing homozygous, pareho yung lakas nila, parehong dominant or parehong recessive. Ngayon, pag magkaiba sila, ang tawag natin sa genotype na yun is heterozygous. Ibig sabihin, yung isa dominant, yung isa is recessive. So yan ang tinatawag na genotype. Kung anong combination ng allele meron ka. And by the way, pakitandaan lang, kapag heterozygous ang isusulat nyo or yung combination ng dominant at saka recessive, palaging mauuna yung capital letter or yung dominant letter niya. So tingnan natin, let's just say pinanganak na yung bata. So dito meron tayong dalawang dominant na alleles. Dito naman meron tayong heterozygous or isang dominant tsaka isang recessive, and dito naman meron tayong parehong recessive. So ano kayang kalalabasan ng bata dito pag pinanganak? So since pareho siyang capital letter H, anong ibig sabihin ng letter H? Pag sinabi yung letter H is yung kulot na buhok. So ibig sabihin, kapag pinanganak to, ang buhok niya is kulot. Ngayon, dito naman tayo sa parehong small letter h or parehong recessive. Since pareho silang recessive, syempre, makukuha niya yung katangian ng recessive, which is straight ang buhok. Ngayon, dito tayo magkakatalo. Meron tayong
heterozygous. Ibig sabihin, yung isa dominant, yung isa recessive. Magkahalong kulot at saka straight hair. Anong kalalabasan nito? Di ba nga sinabi ko, mas malakas ang dominant kaysa sa recessive. So, pag magkasama sila, palaging mananalo yung mas malakas or yung dominant. Kaya ang magiging buhok nito ay kulot. Okay, so far ang pinag-uusapan natin is yung mga bagay na nakasulat sa genes. Sinabi ko sa inyo kanina yung kulay ng mata na nakasulat sa genes, yung straight ba o kulot ang buhok na nakasulat sa genes and DNA natin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung phenotype. Pag sinabing phenotype, ito na yung kinalabasan nung pinanganak ka, kung ano yung naging katangian mo. For example, meron kanina na pinapakita ko sa inyo alil ng mata tsaka buhok. So yung alil na yun, ang tinutukoy doon is yung code na nasa DNA nyo, yung mga nakasulat sa DNA na katangian. Ngayon, pag sinabing phenotype, ito na yung katangian na lumabas sa'yo nung pinanganak ka na. Example, nung pinanganak ka, nagkaroon ka ng kulay brown na mata, ang phenotype mo is brown eyes. Pero yung alil mo na brown eyes, hindi yun nakikita, yun yung nakasulat lang sa DNA mo. So may mga phenotype tayo, example, may kulay ng balat, kulay ng buhok, kulay ng balahibo, sa mga halaman yung laki ng saging o yung kulay ng saging, sa mga ibon yung iba't ibang itsura ng tuka nila, yan ang tinatawag na phenotype. Hanggang dyan lang po muna ang part 1 ng introductory lesson natin. The rest, bibigyan po natin ng linaw yan sa part 2 pag pinag-usapan na natin si Gregor Mendel at saka si Reginald Punnett. Gagawa din tayo ng Punnett squares sa part 2. Pakiabangan na lang po. Maraming salamat at sana may natutunan.